It's time for DJ Rocky's Secret Files. Dati akong OFW sa Saudi. Meron akong 3 anak na maliliit pa nung lumisan ako sa bansa. 1-year-old, 3 years old, 6 years old pa ang mga anak ko nung lumayo ako. Nakapagtapos ako ng isang kontrata sa Saudi at umuwi sa pamilya ko. Masaya kaming magkasama kahit 1 buwan lang ang bakasyon ko sa bansa. Hanggang sa nag-abroad na naman ako. Sa panahon na yon, sulat lang yung uso at ang tagal pa matanggap ang reply nito. Pero hindi na bale. At least, may maaasahan naman na sulat na darating. Hanggang umabot ako ng 8 taon sa bansang yon. Bawat 3 taon kasi noon ang uwi ko kasi kinakailangang mag-impok ako ng pera para sa kinabukasan ng mga bata. Nakapagpatayo kami ng bahay, nakabili kami ng isang sakahan sa Mindanao. Okay na okay ang hanap buhay namin. At balak ko nang umuwi sa takdang panahon na may maipon na akong puhunan para sa negosyo. Dito sa bansang Saudi, mahigpit na ipinagbabawal ang alak. Pero ang mga Pinoy na kasama ko, mga talentado rin nitong gumawa ng alak. At dahil sabik din ako sa alak, talagang umiinom din ako. Bawal din dito mag-party. Pero hindi rin kasi maiwasan na kapag may birthday ang isa sa amin, maghahanda kami. Dahil yun lang naman ang kaligayahan naming mga OFW na nasa gitna ng disyerto. Isang araw ng Biyernes, yun ang araw ng pahinga namin sa trabaho. Nagpunta ako sa kumpare ko at sabi niya, pakibit-bit ng alak papunta sa isa sa kasamahan namin sa Riyadh. Ako naman, na matalungin, oo agad ang sagot ko. Itong kumpare ko, matagal-tagal na rin siya dito sa Saudi. Binata pa to at walang hilig sa babae. Siya ang tumulong sa akin para makatapak ako sa bansang to. Kaya buo ang tiwala ko sa kanya. Pinapadala niya ang alak sa akin. So sumakay ako ng taxi. Kasama ko pa yung isa kong kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may checkpoint sa kaligitnaan ng biyahe. At ayun, nakumpiskang dala kong alak. At ikinulong ako sa loob ng 5 taon. Sa haba ng panahon na nasa kulungan ako, walang dumadalaw sa akin. Kahit yung kumpare ko na siyang nag-utos sa akin na dalhin ng mga alak na yun. Sobrang nagsisisi ako. At sobrang sama ng loob ko. Pero wala na akong magagawa. Kasi nasa kulungan nga ako. At umaasa ako bawat araw na lumipas na malaman ng pamilya ko ang sinapit ko.
Kasi sigurado ako, alam na ng kumpare ko na nakulong ako. Kaya umaasa ako na siyang magsasabi sa asawa ko. Limang taon ng pagtitiis. 5 taon ng kalungkutan. Sa bawat araw na yon, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na balang araw makakalaya rin ako. At yun na nga, natapos na ang sentensya ko. Pinalaya rin ako sa mga pulis na Arabo. Deportado na ako sa bansang Saudi. Wala akong magawa kundi umuwi na. At hindi na pwedeng balikan ang bansang yan. Awang-awa ako sa sarili ko. Parang ang baho-baho ko tingnan. Ang dumi-dumi ko. Mahaba na ang bigote ko. Mahaba na rin ang balbas ko. Hindi na ako nakapag-ahit. Hindi ko na naisip ang sarili ko, basta ang alam ko lang sa sarili ko, excited na akong makita ang pamilya ko. Pagdating ko sa bahay, mga anak ko ang nandun. Puro binata na. Niyakap ko sila. Pero masakit dito, wala akong narinig galing sa kanila kahit salitang kumusta. Tahimik lang sila. At tinitingnan nila ako. Kaya sabi ko na lang, baka hindi ako kilala nitong mga to. Mga anak, ako to, papa nyo. Hindi nyo ba ako namimiss? Hanggang sumagot ang panganay ko. Kilala nyo pa kami? Saan ka ba nanggaling? Saan ka nung kailangan ka namin? Ngayon mga malalaki na kami, lakas ng loob mong sabihin na papa ka namin at namimiss ka namin. Hindi ako nakasagot sa panganay ko. Sabi naman ng pangalawa, kami lang 3 ang nakita mo. Hindi mo ba tatanungin kung nasaan ang nanay namin? Parang pinipiga ang puso ko nun. Kahit lalaki ako, matatag, matapang, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Sabi ng bunso, wala dito si mama. Doon na siya nakatira sa bahay ni Tito Gary. Gary? Tito Gary? Ang Tito Gary na tinutukoy nila ay ang kumpare ko na siyang dahilan ng pagkakulong ko sa Saudi. Ang kumpare ko na siyang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Umalis ako ng bahay. Pinuntahan ko ang bahay ng kumpare ko. Kaba, takot, galit. Ang nararamdaman ko ng mga panahon yun. At nung nandun na ako, nandun ang misis ko. Nakita ng 2 mata ko na hinahalikan ni Gary ang misis ko. Sumigaw ang asawa ko, sabi niya, hindi ako sasama sa'yo, bitiwan mo ako.
At dahil nakalapit na ako sa kanila, hindi ko siya binitiwan. Kinaladkad ko siya, inuwi ko siya sa bahay. Babawiin ko ang dapat ay sa akin. Pagdating namin sa bahay, nagsalo-salo kaming 5 sa mesa. Kumakain na walang imikan. Ako lang ang nagsasalita. Kinukumusta ko sila pero walang sagot. Tumayo na sa mesa ang 3 kong anak at kami na lang 2 ng misis ko ang naiwan. Tinanong niya ako, "Hindi ka ba magtatanong kung bakit sumama ako sa iba? Hindi mo ba ako bubugbugin dahil pinagtaksilan kita? Ituturing mo pa rin ba akong asawa sa kabila ng lahat kong nagawa? May gana ka pa bang magsama tayo sa isang bubong na malayo ang loob ko sa'yo pati ang mga anak mo?" At umiiyak siya. Niyakap ko lang siya at sinabi ko na, "Hayaan mo muna ako magsalita. Alamin mo muna kung anong nangyari sa akin sa ibang bansa." Sinabi ko sa kanya ang lahat. At iyak siya ng iyak. Kaya sumama siya sa kumpare ko. Kasi wala na siyang ibang maisip na paraan para mabuhay ang 3 kong anak. Na-brainwash siya ng kumpare ko kaya nagawa niyang kumapit sa loko. Sabihin niyo ng martir ako, tanga, bobo. Pero tinanggap ko yun. Kasi ang importante, nagbalik ako. Nakabalik ako. Ang importante na ibalik sa akin ang dapat sa akin. Manhid man ako, martir, duwag. Pero wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang sa akin lang, gusto ko yung mabuol muli ang wasak na pamilya ko. At simula nun, hindi na ako nag-abroad. Mas pipiliin ko pang maghirap dito sa Pilipinas kaysa magkaroon ng maginhawang buhay. Pero puno naman ng kalungkutan. Mula noon, buo na muli yung pamilya namin. Bumabalik na ang saya at ngiti sa bawat isa. Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng feeling kapag kasamang pamilya sa hirap man o ginhawa. Humingi ng kapatawaran ng kumpare ko. Pinatawad ko na lang din. Tao lang naman nagkakasala. Lumipat na kami ng tinitirhan at lumayo kami sa lugar na yun. Nagsimula ng panibagong buhay. Sa ngayon po, may mga sariling pamilya na ang mga anak ko. At kami ng asawa ko, taga-alaga na lang ng mga makukulit naming mga apo. Para kaming mga bagong mag-asawa. At dito sa mga apo namin, nabuo ang tunay na halaga ng pamilya. At para sa lahat ng mga OFW, at kahit sa inyo na rin na hindi, sana wag niyong ipagpalit ang pamilya ninyo sa anumang bagay sa mundo. Dahil ang tunay na kaligayahan hindi matutumbasan ng milyong-milyong salapi. Save your family. Kasi ang pera, ang salapi, temporary lang.
Maraming salamat po. That secret file was sent to us by Oliver. Hindi mo aakalain may ganitong klaseng tao. Diyos ko, best pwede na ako magpatayo ng rebulto. Or baka pwede ka ng tawaging santo. That story is very inspiring. And it talks about forgiveness. Ikaw, best, dumating na ba sa point na pinatawad mo yung asawa mo, pinatawad mo yung sarili mo, iniwan mo ang lahat, nagsimula kayo ng bago, kahit gaano pa kalaki yung kasalanan sa iyo ng taong yun. And because of love, you accepted that person again in your life. And because of love, itinapon mo lahat ng masasakit at masasamang nangyari sa iyo. And because of love, you forgive the person who hurt you, who inflicted you pain. And it's so amazing.